Panoorin natin ha, Frontline, Camille Samonte ha. Yung reporter ng Frontline pala. Frontline. Camille Samonte. Tungkol kay ombudsman. Boying na naman. Parang journalist. Laging nasa mahilig sa camera no? Upal talaga. Ngayon lang akong nakakita ng ombudsman na laging nasa camera. Parang journalist reporter Oh, panoorin natin itong kupal na ombudsman. Ulya, maituturing na politika ang dahilan kung bakit binago ang draft committee report ng Blue Ribbon kaugnay ng flood control scandal kung saan inirekomenda na sampahan ng kaso ang ilang senador na dawit umano sa katiwalian. Sinabi yan ni Remulla sa strategic planning session ng Ombudsman sa Baguio City. Oh, buhay pa pala ito Oh, tingnan yung kulay nito umiitim na. Kasi nakadalawang karma nito matigas pa rin ang ulo Walang Diyos to, hindi malang nagpasalamat na nakadalawang buhay ito Hindi ko malang narinig na nagpapasalamat Pinagmamalaki pa niya, may bukas pa. Kita mo, nangingitim na Mukhang pumapayat na Darating din yung pangatlong karma mo. Boying, baka sino ba yung namatay na si Akop na baka lang hinihiling na kay kamatayan kasi nalulungkot si Akop na samahan mo siya Sana mag-isip-isip kang kabutihan sa mundo Nakadalawang karma ka, Boying. Hindi puro ka press-com, puro ka camera, parang journalist ka, reporter. Grabe ka talaga Sana dumating na yung mo, Kaibigan mo si Akop, kupal ka, hindi ka pang gumawa ng kabutihan sa mundo, nakadalawang karma ka na. Alam mong daming kurakot sa congressman, Ikaw may sabing 60 congressman na kurakot. Hayop kayo, puro ka senador. Si Tambaluslos, Umaldes, wala pang kaso. Yan si Sandro Marcos, walang kaso na bilyon-bilyong alokabol. Boying, bilyon-bilyong alokabol, sabi ni Cabral. Wala pang kaso yung Tambaluslos mo. Lagi na lang senador iniiwas ang usapin tungkol sa flood control para itakpan yung Tambaluslos na yan Upal ka talaga Andiyan ka na naman sa camera. Ayop ka talaga. Darating din yan. Yung karma sa buhay mo. Alam mo maraming magkurakot. Ayop ka talaga. Pakinggan natin to. Kinumpirma ni Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson na nagkasundo nga ang mga senador na baguhin ang naunang draft ng committee report imbis sa pagre-recommend. Ito po itong Lacson nito Siya may sabi rin sa sentang congressman Mga kurakot Pagdating sa Blue Ribbon, walang congressman na pinapatawag. Isa pang kupal to. Tikas ng mukha itong hayop nito Pinagtatakpan si Tambaluslos Pati si Charis. Charis na naman. Sandro Marcos Hayop talaga itong Lacson nito. Gabaan ka sana. Hayop kayo. Pareho kayo ni Tuta Soto. Hayop kayo. Upal talaga kayo. Pinagtatakpan yung kurakot sa gobyerno ni Bangag na adik sa cocaine, sabi ni Amy Marcos. Rekomenda ng pagsasampa ng kaso, irerekomenda nilang magsagawa ng preliminary investigation laban kina Senator Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jenggoy Estrada. Para kay Ombudsman Remulla, maaaring nagkakapersonalan. Kita niyo kulay ni Ombudsman
Malapit-lapit ka na, ombudsman ha. Dapat gumawa ka ng kabutihan sa mundo. Parang napapansin kong umiitim-itim ka na ha. Ah, dahil sa dugo na sinaling sa'yo, tingnan natin kung magtatagal ka. Dugo, leukemia. Sige na. Ang mga senador. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. It's politics. Siyempre may mga kaibigan niya sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Pero yan, may negotiation yan, may compromise yan. Pero, at least, yung pagkapangalan sa kanila, tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records ng Blue Ribbon Committee, tsaka lahat ng testimonies niya. Yun ang mahalaga. Yung report niya kasi, anti-climactic yan eh. Kung ano ang alam natin, yun na yun eh. Oh, nagsalita na si Bendalo. Si Boying, ha? Na Bendalo. Upal ka, Bendalo ka. So, dito naman tayo kay kay kupal na Yusek Claire, ha? Isa pa tong kupal, Yusek Claire, ha? Hiram tayo ng video kay Alona, Miss A. Alona, 0130, Miss A, ha? Hiram tayo ng video. Panoorin natin itong kupal na yusiklo nitong hayop nito. Bigas ng mukha, araw-araw, sinungaling. Mga kababayan natin, meron po tayong darating ng mga bisita. Ipagmalaki naman po natin yung Pilipinas. Huwag naman po natin sandaanin sa Pag malaki natin yung Pilipinas na marami kurakot, no? Yusek Claire, kupal ka. Ngayon, nahihiya kayo, puro kayo kurakot. Kapal na mukha mo. politika ito. Yan tayo, Filter Castro eh. Hayop kang maharot ka eh. Ngayon makikiusap ka na wag mo na yung protesta na yan dahil may Oh, hayop ka, Yusek Claire. Ngayon makikiusap ka. Protesta. Huwag magprotesta. Kupal ka, Yusek Claire. Hayop ka. Tangkidal, hayop ka. Oh, pakinggan natin si Miss A. darating na yung bisita. Maging proud tayo. Okay, sa Pilipinas natin, ipagmalaki muna natin, leche ka. Tangina mo, matapos mo kaming araw-araw awayin. Araw-araw mo kaming binabardagol. Tapos, pagdating sa pakikipagplastikan, kakailanganin mo kami. Magpapanggap kami na proud kami sa Pilipinas, ay pinagmamalaki namin ng Pilipinas. Tangina ka, wala kaming obligasyon na magpanggap para sa ikagaganda ng imahe ng Pilipinas. Responsibilidad nyo yan. Hindi nyo kami kailangan utusan. Oh, Yusek Claire. Kupal ka, utusan niyo kami. Hayop ka talaga. Sino ka ba? Utusan na hayop talaga itong si Yusek Claire talaga eh. Utusan tayo. Kapal talaga mong mukha talagang no? Yusek Claire nito. Sip-sip boto. Hindi nyo kailangan kaming sabay na pakiusapan na wag muna kayo magprotesta ha. Maging proud muna kayo sa Pilipinas, leche. Alam mo ba nung panahon ni PRD, ang mga Pilipino all over the world, kusang pinagmamalaki ang Pilipinas. Even yung mga foreigners, proud na proud sila sa presidente ng Pilipinas. Hindi kailanman na rin naringgan ang presidente, ang spokesperson ng presidente na, maging proud kayo sa Pilipinas kasi may bisita tayo. Walang ganun. Responsibilidad nyo yan. Ano bang klase kasing trabaho ang ginawa nyo? Bakit ang mga Pilipino hindi proud sa inyo? Ngayon, ang gusto mo, maipagmalaki namin ng Pilipinas, papaano? Sa paanong paraan? Paano ipagmamalaki ang bayan? Putang ina, kakilala sa buong mundo. Ang pagiging adik at magnanakaw ng presidente, paano namin ipagmamalaki? Kaya nga, dito nga yung kasama kong mga Taiwanese sabi presidente nyo adik pala eh. Tapos yung gobyerno magnanakaw. Kinakantsawan nga ako ng mga kasama kong mga Taiwanese nga eh. Sabi, klaseng presidente. Adik presidente sa cooking. Hayop talaga.
Kaya minsan sinasabi ko, hindi ako Philippines ha. Thailander ako. Hayop na yun. Ni kami nga wala nga kayo nagawang mabuti para sa mga Pilipino, para sa mga mamamayan. Ultimo PhilHealth na hindi nyo naman pera para sa pakalusugan ng mga Pilipino. Kinuha nyo pa. Paano kami magiging proud? Hindi ka ba nahiya? Magpapanggap kami? Alam niyo sa sarili nyo na hindi naman totoo, nagpapanggap lang kami. Tangina ka, trabaho nyo kasi ang asikasuhin nyo. Magtrabaho kayo na maganda. Bigyan nyo ng tamang serbisyo ang mga Pilipino para maging proud kami sa inyo. Hindi pakikiusapan mo kami na maging proud sa Pilipinas, Leche. Kusang ginagawa ng mga Pilipino yan at nangyari na panahon ni PRD. Tapos sasabihin mo, palagi kayong pinupolitika. Leche, pag sinisita kayo, pag napapansin kayo, pag may sinasabi na hindi maganda tungkol sa administrasyong ito, ang sabi bukang bunganga, pinupolitika. Sino nga bang tunay na namumulitika, Mare? Putang ina mo, hindi mo nga kayang ipagmalaking administrasyon ni Bangag nang hindi mo tatapakan ng administrasyon ni PRD. Hindi mo nga kayang ipagmalaki yung trabaho ni Bangag nang hindi mo sisiraan si Sara. Putang ina, kasi sino nga ba namumulitika? Hayop ka? O Yusek, hayop ka. Kupal ka, tigas na ng mukha mo. Grabe talaga itong si Yusek, no? Araw-araw sinungaling tapos utusan pa tayo. Huwag munang magprotesta kasi may bisitang darating. Hayop ka talagang Yusek ka. Kupal ka talaga. Kupal ka talaga. Tigas ng mukha mo. Babu!